Mga sangkay, pag-usapan po natin itong mga kababayan po natin na nasa bansang Amerika na sinasabing illegal daw pong naninirahan doon. Mga sangkay, kasama kasi sila sa posibleng mapapalayas po ni Donald Trump. At ngayon nga raw po mga sangkay, kumikilos na po si Donald Trump ang kanyang gagawing administrasyon o mga gabinete, mga opisyal, inuumpisahan ng mga sangkay na asikasuhin ang sistema sa pagpapalayas mga sangkay sa maraming mga undocumented na mga immigrants na nasa bansang Amerika. So hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Naway okay lamang po ang inyong kalagayan. A blessed day to everyone. At ayun nga po mga sangkay, pag-usapan po natin itong isa sa matinding usapin ngayon sa bansang Amerika at hindi lang sa US, kundi buong mundo po. No? Kasi marami po mga illegal ang naninirahan po doon sa US. Marami pong mga tao, mga sangkay, iba't ibang lahi ito, not just Filipino, marami, mga Indiano, mga sangkay. At ang pinag-ugatan kasi nito mga sangkay, yung border ng US na sinisira po mga sangkay nitong mga dayuhan na pumapasok po sa Amerika. Anyway, pag-usapan po natin yan, but before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.34 million subscribers na dito sa YouTube. So kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Dahil dito mga sangkay, nag-upload po tayo ng mga mahalagang impormasyon na nangyayari po hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Okay? So sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Sa mga solid sangkay na nanonood ngayon, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para syempre magkakilala po tayo dito sa YouTube. Alright guys, ito kasi ang balita ngayon. Si Trump daw mga sangkay kumikilos na para sa pangakong deportasyon sa milyong-milyong illegal o illegal immigrants sa US. Actually, nag-appoint na po siya ngayon mga sangkay ng magiging mamumuno na magpapaalis mga sangkay sa US. Magpapadeport sa maraming mga illegal immigrants na nasa bansang Amerika. At medyo matapang po mga sangkay. O, tingnan po natin ang balitang to. And they'll put the vicious and bloodthirsty criminals, we're going to get them, we're going to throw them out of the country first. Agad na sinimulan ni President-elect Trump ang hakbang upang maisakatuparan ang campaign promise nito na mass deportation ng criminal illegal immigrants sa US. Actually, ito nga po mga sangkay yung isa sa tinuturong dahilan bakit nanalo si Donald Trump. No? Kasi, ano siya yung advocacy or policy niya mga sangkay is America first. At isa sa nakita niya mga sangkay na butas sa nakarang administrasyon, pinayagan ni Biden na pumasok itong mga undocumented na mga ibang lahi mga sangkay. May galing sa Mexico, Venezuela at marami pa pong iba. Pinapasok po mga sangkay yung border ng bansang Amerika. Kung kaya't itong US mga sangkay, itong former president na ngayon ay president-elect na, ito po yung mga naging banat niya mga sangkay. Nakapag siya daw po, ang naupo bilang presidente ng Amerika, uunahin niya ang kapakanan ng mga Amerikano. Isasara niya ang border, paaalisin yung milyong-milyong mga illegal immigrants. At sa kasaysayan daw po ng bansang Amerika, tatatak na sa panahon niya, nagpaalis siya ng milyong-milyong mga illegal immigrants. So damay ito lahat, no? Nag-umpisa ito sa border ng US, pinapasok po ng ibang mga lahi. Kung makikita nyo lang mga sangkay kung paano po nagpapasukan po ito mga iba, mga Meksikano, iba naman galing po sa Venezuela. So, hindi nagugustuhan ito ngayon ng mga Amerikano. Kasi syempre, bansa sila eh. Bakit sila magpapasok ng ibang mga lahi? Undocumented? Ibig sabihin, illegal na pumapasok. So ngayon, tingnan natin. Itinalaga ngayong araw ni Trump bilang White House Deputy Chief of Staff
Staff for Policy si Stephen Miller, isa sa dating advisor nito sa kanyang unang termino. Kilala si Miller bilang lead author ng first Trump administration na mga matitinding immigration plans gaya ng child separation from parents ng mga refugee applicants sa US-Mexico border. Inaasahang magiging instrumento si Miller upang tugunan ang controversial campaign promises ng President-elect, gaya ng pagsasara ng mga hangganan ng Amerika. Actually, di naman talaga kontrobersyal yun eh. Ano talaga yun, mga sangkay? Kitang-kita naman po talaga yung bansang Amerika eh. Pinapasok po ng mga tao na hindi naman po, wala naman po citizenship ng US. O kaya, wala pong papel. Undocumented, mga sangkay. So, natural. Yan po yung aksyon. Kahit dito sa Pilipinas, bawal po yan. And I will immediately ban all sanctuary cities in the United States of America. We will secure our borders. Samantala, inaasahan ding sasama sa bagong Trump administration si China critic at Florida Representative Mike Waltz bilang National Security Advisor, habang umiingay ang pangalan ni Florida Senator Marco Rubio bilang State Secretary. Actually, inappoint niya na po si Rubio, mga sangkay ng State Secretary. Kung matutuloy ang mga nominasyong ito, posibleng makita ang tinatawag na Floridaization sa White House dahil sa dami ng magiging cabinet members ng 47th President na mula sa Florida. Klein Sinca, UNTV. Ngayon, mga sangkay, eto na. Ayon po sa balita, higit 300,000 pala itong mga Pilipino na naroon po sa bansang Amerika na undocumented. Ibig sabihin, wala po silang mga papel, wala po silang dokumento na hawak, mga sangkay. Ang iba po ng mga kababayan po natin, mga sangkay, nag-apply na po sila pero hindi pa rin po na-approve. Pero since naabutan po sila ni Donald Trump, kailangan po talaga nila umalis. No? Tiniyak ng Department of Migrant Workers na handa silang umasiste sa mga undocumented Filipino sa Okay. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na handa silang umasiste sa mga undocumented Filipino sa Estados Unidos sakaling matuloy ang nakaambang plano ng Trump administration na magpatupad ng mass deportation. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, handa ang gobyerno ng Pilipinas sa magbigay ng assistance sa tinatayang nasa 370,000 undocumented Filipino immigrants sa US. Grabe, ang dami, no? Dami mga kababayan po natin, mga sangkay na nasa, actually, di lang naman sa US, sa iba pang mga lugar, mga sangkay, ibang mga bansa, marami talagang Pinoy na nag-abroad. Na posibleng maapektuhan ng bagong polisiyang ipatutupad ni US President-elect Donald Trump. Sa pakikipagtulungan ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan, ilan sa mga inihahandang tulong sa ating mga kababayan ang financial, medical at legal assistance. Gayon din ang emergency... So at least, mga sangkay, matutulungan po sila ng pamahalaan natin, no? Hindi ko alam kung paano nila ipapatupad, mga sangkay, pero wala. Mga kababayan po natin, kailangan po talaga ng tulong mula sa ating pamahalaan. Napakarami po yan, libu-libo po yan. Repatriation at pagkakaroon ng alternatibong trabaho o hanap buhay dito sa Pilipinas. Ayan, so yan ang gagawin ng Pilipinas, mga sangkay, tutulungan makauwi sila dito na maayos sa mga kababayan natin at mabigyan po ng magandang trabaho sa Pilipinas. Pero actually guys, alam nyo, ito yung kawawang nangyayari sa ating mga kababayan. Nasa ibang bansa sila for work, no? Para po sa kanilang pangarap, hindi lang sa kanilang sarili, kundi sa kanilang pamilya. So wala po silang ibang nakikita na magandang oportunidad kundi nasa ibang bansa. Kasi sa Pilipinas, maliban po sa barat ang pasahod, kulang po sa trabaho. No? Kaya mas pinipili po nila mga ibang bansa. So, alam niyo, ang solution dito, economic charter change. Kailangan po talaga magkaroon na po ng bukas na bansa pagdating po sa pagpapapasok ng mga dayuhang negosyante. Mga foreign direct investment. Bakit? Sa 1987 Constitution, may tinatawag po doon na 60-40 policy. Yun yung rason bakit hindi po pumapasok dito yung mga dayuhang negosyante. Ayaw nila magnegosyo sa Pilipinas dahil malulugi po sila. Dahil po sa 1987 Constitution na yan. At alam nyo,
kung magkakaroon po ng chance na makapasok yung mga dayuhang negosyante sa Pilipinas at magkakaroon po ng 100% ownership, mga sangkay, ewan ko na lang kung hindi dumagsa ang trabaho sa Pilipinas. Magkakaroon ng kompetensya o kakompetensya itong mga oligarko ng mga negosyante sa ating bansa. Magkakaroon po sila ng mga kalaban. So, ang mangyayari dyan, mga sangkay, no choice sila. Kasi yung mga dayuhang negosyante, halimbawa, magdagsaan na po dito yung mga dayuhang negosyante na magpapatayo ng iba't ibang mga kumpanya nila. Siyempre, sila po ang may kakayahan na magpasahod ng malaki. No? Magpapasahod sila ng mga malalaking pasahod sa mga kababayan natin since 100% ownership na. Ngayon, mga sangkay, walang magagawa ang mga oligarko, itong mga kababayan natin, mga mayayaman na negosyante, kundi sumabay sa kanila mga kalaban sa negosyo. Tataasan din po nila yung pasahod. It may be triple pa, mga sangkay, or higit pa sa triple na pasahod. Kasi ngayon, nasa 600 plus lang, 645 ata yung minimum, mga sangkay. Napakabarat po niyan. So, itong mga dayuhang negosyante, kaya po nila yan doblehin, triplehin, higit pa, mga sangkay. So, ang mangyayari, yung mga matataas na pasahod galing ibang bansa sa abroad, dadalhin po natin sa Pilipinas. So, ganyang kahalaga yung economic charter change. Kapag nangyari na ito, dadami ang trabaho sa ating bansa, tataas yung pasahod ng malala. So, ang mangyayari, hindi na kailangan pumunta ng mga kababayan natin sa ibang bansa para magpaalipin o humanap ng mga oportunidad doon. Dito na sila sa Pilipinas magtatrabaho. O, diba? So, hindi na po sila mapapalayas kagaya po ng nangyayari dyan sa Amerika ng mga sangkay na kailangan pong ipa-deport. Kasi, wala, batas nila. Ganun po talaga. Kung wala kang dokumento, bawal ka dito. Parang sa Pilipinas lang, di ba? So, sana maaprubahan na po yung economic charter change. Gustong-gusto ni PBBM yan. Kaya nga lang ang problema, mga sangkay, yung Senado. Ilang beses na po si BBM nanawagan dyan. Gusto niya na mabuksan ng ekonomiya para itong mga dayuhang negosyante pumasok na sa Pilipinas magnegosyo. Kaya nga lang, as usual, Senado na naman po ang problema. Well, ano po ang inyong komento? Just comment down below. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Magaganda po yung topic natin dito patungkol po sa mga nagaganap sa ating mundo. Nakapropesiya po sa Biblia. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Alright, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.